Hi, this is your Tito L at pag-uusapan natin ngayon ang Bajaj Qute 4-wheel tuk-tuk. Siya nga pala, iisa lang ang gumawa ng Bajaj Qute, Bajaj RE at Bajaj Maxima C. So, umpisa na natin ang review. Ito ang harapan ng Bajaj RE. Ito ang headlights, signal lights, at ang plastic bumper. Ito ang carrier na kasama sa binibenta sa ibang bansa. Hindi ko lang alam kung pagdating sa Pilipinas, included pa rin ito sa stock. Dito naman tayo sa side. Sliding windows ang bintana niya at hindi tulad ng kotse na roll down and up. Kaya kalahati lang nabubuksan. Pero presko pa rin ng Qute dahil kapag umaandar ang sasakyan, may hangin na papasok dyan sa harap at lalabas dyan sa magkabilang air vent. At the same time, may hangin din na lalabas dito sa may pinto. Kaya presko pa rin. Dito sa likod, nandito yung engine bay sa may bumper at hindi nabubuksan ang likod nito na parang hatchback. Plastic nga pala ang hood at pintuan ng Qute, hindi bakal. 12 inches sa size ng gulong ng Qute. Mas malaki di hamak kaysa sa gulong ng Maxima Z na 10 inches lamang at sa RE na 8 inches lang. Kapag binuksan mo ang hood sa harapan ng Bajaj Qute, hindi makina makikita mo, kundi isang malaking compartment na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Dito sa loob ng driver's seat, makikita nyo ang steering wheel, may glove box sa dashboard, at ito yung kanyang susian nasa baba ng steering wheel. At ito ang analog and digital na instrumental panel. Ito yung accelerator, speed, tsaka yung clutch. Ito ang gear lever shifter. Again, yung glove box, magkabilaan yan. So, ito yung dalawang upuan niya sa unahan. Ito yung handbrake. Mas mataas siya kaysa sa Bajaj RE. So, hindi ka na yuyuko sa handbrake. As you can see, meron din pocket dyan sa mga pintuan. No? Ang laki ng bulsa niya, ng compartment niya. Dito naman tayo sa passenger seat. So nakikita nyo, may pocket din na napakalaki. And then ito yung upuan niya. Dalawa lang ang kasya sa likod. Ito yung kanyang kisame. 2-seaters lang itong likod niya, no? Kasi 4-seater lamang ang Bajaj Qute. So may compartment nga pala ito sa likod. Ganyan ang pagbukas. Yan, binababa yung sandala niya ng parang ganito. Pagkapindot dyan, ibababa. Ayan, nagkakaroon na siya ngayon ng 60-40. Pwede paglagyan, pwede may umupo sa isa. And then, pag binaba mo naman ang dalawang likod, ayan, yung kapirasong yan, pwede mong paglagyan ng gamit. At the same time, pwede mong latagan ng napakalaking gamit kapag nakatiklop ang malaking upuan. Ito pala ang kanyang MP3 infotainment system na katulad sa Bajaj RE. Dito pala nakalagay ang kanyang spare tire sa ilalim ng passenger seat sa unahan. Nakita na natin ang interior niya, no? Punta naman tayo sa engine bay. Dito may susian dito, so susian lang natin at ayan ang engine bay. Bali, ang makina niya ay 216cc. Mas malaki siya, di hamak kaysa sa Bajaj RE na meron lamang 199cc na makina. Ito ang complete specs ng Bajaj Qute. Kapag minaneho mo ang Bajaj Qute, mararamdaman mo na mas stable siya kaysa sa Bajaj RE. Dahil 4 ang gulong nito kaysa sa 3 gulong lang. Hindi raw talaga ito kotse kundi quadricycle.
Marahil hindi rin ito pwede sa expressway dahil 216cc lamang ito. Sabi nila, mas matipid daw ang Qute ng konti sa gasolina kesa sa Bajaj RE. Miski mas malaki ang makina nito. Marahil ay dahil mas aerodynamic ito kesa sa typical na tuktok gaya ng RE. Ang Bajaj Qute ay para sa pamilyang gustong magkakotse pero hindi kayang bumili ng kotse. Dahil di hamak na mas mura ito sa kotse. Pero mas mataas naman ang status symbol nito kesa sa tuktok na 3 lang ang gulong. Sa mga nagtatanong kung nasa Pilipinas na ba ang Bajaj Qute, oo, nasa Pilipinas na. At ipinakita ito ng K-Sir Bico sa publiko. Ngunit wala pa nakakaalam kung kailan ito i-release para ibenta sa market. So that's it. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang aking video, please subscribe to my channel. Wala naman pong sapilitan sa pag-subscribe pero napakalaking tulong po kasi nito kung lahat kayo ay magsasubscribe. Maraming salamat po. Thank you.